Guys, as of today, nag-release si Lightburn ng bagong version niya. So, version 2.1, which is sinusupport na yung Wi-Fi capability ng controller natin, si RDC 8445. So, para sa mga client natin na naka RDC 8445, ganito lang siya paano i-connect sa Wi-Fi. So, menu, tapos controller plus, then network settings. Yan, tapos once nandito tayo sa Wi-Fi settings, config nyo lang siya. So yan, makikita nyo yung mode, dapat naka-standard. Yan, STA. Then yung SSID, then password. Tapos once na set nyo na siya, i-write nyo lang, tapos enter. Press nyo yung enter, ito. Yan. Yan, hintayin nyo lang siya mag-connect. So yan, connected successful. So escape lang. Then yung IP address, so makikita nyo dito, naglabas na siya ng IP address niya. So ito yung ilalagay natin kay Lightburn para dyan siya connect. So okay na siya, escape. So yun, after nating ma-set up yung Wi-Fi connection natin sa machine, dito naman tayo kay Lightburn. So dito sa Lightburn, click natin yung devices. Then, create manually. Create tayo ng bagong instance ng connection. Then, Ruida. Click nyo itong Ruida. Next. Then, dito tayo kay Ethernet or Wi-Fi gamit si Ruida. Okay? So, ito yung bago sa Lightburn 2.1. So, supported nyo na sa wakas yung Wi-Fi connection natin. For sa mga RDC 8445. So ito siya. Then next lang natin. Then yung IP address natin kanina, so yung sa inyo iba 'yon. So check nyo na lang kung ano yung binigay sa inyo ng router. So makikita nyo siya dun sa machine once na pinrest nyo yung read dun sa pag-setup sa Wi-Fi. Then pwede nyo rin makita sa sa router settings. Okay, so yung sa akin 192.168.0.1 137. So ito siya. And next. So ito palitan nyo lang ng gusto nyong pangalan niya. So sa akin is Wi-Fi na Ruida. Then yung x-axis length, kung 100 by 60 kayo, so type nyo lang dito 1000 mm. Then yung y-axis length is 60. So yan, 1000 and 600 naman kung naka 1060. Then kung naka 3090 kayo, so yung 130 by 90, so ano lang, bago nyo lang to, 1300, then 900. So, sa 6040, 600 by 400. Yan. So, sa akin, since modified yung dinidemo ko ngayon, naka 500 yung siset ko dito. So, next. So, yung 60 by 40 hanggang 100 by 60, ang origin natin is rear left. Dito tayo. Then, sa 4 by 3 feet at 4 by 8 feet, rear right naman tayo. Okay? Dito tayo sa kabilang side. So, next. So, yan. Na-set up na natin. Finish lang. Then, ito yung sa atin. Si Wi-Fi Ruida. Okay? Then, dito sa devices, kung makikita nyo, yung USB pa rin ginagamit niya. Pero sa ngayon, lilipat natin into Wi-Fi connection. So, ito siya. Si Wi-Fi Ruida. So yan, kung makita nyo, yung status nyo dito is nag-ready. Means nagkita na sila, nag-connected na si machine through Wi-Fi, and then nagkikita na yung gamit kong desktop ngayon, tsaka si machine. So okay, so check natin kung nakita nyo ba yung position niya nung laser head. So dito lang tayo sa move, get position. So yan, mukhang nakita naman niya. Then try nating mag-move.
Baguhin lang natin yung speed. 100. Okay. Ayan. So, moving na siya dito sa setup ko. Ayan. Tapos, check natin yung position. Ayan, nag-update na rin siya ng position. Ayan. So, kung nakikita nyo. Ayan siya. Oh. Okay. So, yun lang guys. Pag may naging problem kayo, chat nyo na lang kami sa page sa City Laser 3D. Okay. Thank you.